of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Second Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
Huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, ikaw nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Ang lakas ng mabuti ay utos ng Diyos, at siya'y nalulugod kailanman. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay, dahil ang Panginoon ay hawak siya. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang likas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Hawak siya, hawak siya, hawak siya. Ang Panginoong Jesus ay hawak siya, hawak siya. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay, dahil ang Panginoon ay hawak siya. Hawak siya, hawak siya, hawak siya, hawak siya. Ang Panginoong Jesus ay hawak siya, hawak siya. Siya man ay bumagsak, hindi siya mawawalay, dahil ang Panginoon ay hawak siya. Dahil ang Panginoon ay hawak siya. Dahil ang Panginoon, dahil ang Panginoon, dahil ang Panginoon ay hawak siya. Good morning, Jesus! Good morning. Purihin ang Panginoon. Jesus. Talagang ang Panginoon, hawak tayong lahat. Sige, manalangin tayo, Pastor Fred. Manalangin po tayo, dakila naming Ama, Diyos namin na hindi nagbabago. Diyos namin laging nagtuturo sa amin upang ang aming buhay ay maging ganap at kasiyasiya. Sa umagang ito, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, maitaas namin ang iyong pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and Purihin ang amen. Panginoon. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Good morning, Jesus. Good morning. Sa lahat ng ating mga kapatiran, Comfy Family, North, East, West, and South, at sa ating mga kapatiran na sumusubaybay palagi sa mga nasa ibang bansa. Salamat po, Panginoon, at kayo pong lahat ay inaanyayahan naming magpatuloy na tayo sumubaybay sa ating mga lahat ng ating GMJ, mga pagtuturo araw-araw. Yan, salamat sa Panginoon. At sa aming mga mahal sa buhay, good morning. Thank you, Lord. Sige po, bago tayo magpatuloy, tuloy-tuloy, basahin muna natin ating memory verse for the week. Ito po ay matatagpuan sa Romans 2, verse 13. Ang sabi pong ganon, "For not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified." Yan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang mga tumutupad sa kautusan ay aariing ganap. Yan. Yan. Siyempre, sila ang mga lahat ng sumusunod sa salita ng Diyos ang aariing ganap.
we will be made perfect. Sabi nga ganon. Sige po, mga kapatid, tayo po ay nasa signs of immaturity sa ating pag-aaral. At si Pastor Fred, basahin po muna niya yung bago magbigay ako ng intro mamaya. Pakibasa, Pastor Fred, Okay. ang ating word. Ang ating pong word, John 12:43. For they love human praise more than praise from God. This is the word of the Lord. Manalangin. Manalangin po tayong Diyos na nagtuturo sa amin na mga bagay upang kami maging ganap ayon sa iyong ganap na kalooban. Salamat po sa mga aklat na iniwan mo sa amin. Hiningahan mo ng buhay upang lahat kami na nakikinig ngayon ay mamuhay ng ayon sa iyong ganap na kalooban. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen and Yan, Amen. salamat sa Yan. Diyos. Sige, mayroon po kaming gustong awitin at nagkataon naman itong awitin na to, siya ring intro do sa medling napakinggan nyo kanina. Pero tingnan ko at kakayanin ko. Sige, ito po kasi related dito sa ating topic, itong awitin na to. Ang sabi pong ganon, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan, at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Yan, purihin ng Diyos. Sabi nga ni Sister Jam, naku, ginawan mo na sarili mong tono yung awitin. Walang bayad ang mangarap. Wala, Walang yeah, bayad. oo. Walang Pero ang bayad. maganda, yung lyrics kasi, hindi ba? Huwag tayong mangangamba. Kasi dito ho kasi sa ating itatapik ngayon ay medyo parang palagi kang concern sa sasabihin ng iba, di ba? Kaya huwag kang mangamba kung ano man, marami hong magsasalita sa atin. Pero isa pong awitin pa rin na dapat nating tandaan, ito ay kapag ka inaawit, dapat ipinamumuhay. Katulad ng sinabi nung Lunes, yung topic na you don't just be hearers of the word, but be doers of it. Sabing gano'n niya. Kaya pag sinabi mong, uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Lagi akong mananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga. Aking pakahangaring malugod ka sa buhay ko at maging karapat dapat sa iyo ang laman ng puso ko. At maging karapat dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Purihin ng Diyos, yan ang dapat na maging maging concern natin. Kasi doon sa word na binasa ni Pastor Fred sa John 12, ang mga tao kasi nato, yung mga kinakausap niya dito, yung mga Pariseo, you love human praise more than the praise of God. Mas gustuhin mo pang pinupuri ka lang palagi, hindi ba? Mga kapatid, nung last 3 Thursday, nasimulan po natin yung mga signs of immaturity, yung hindi ka lumalago, yung growth mo ay nag-stagnant o kaya
nakikita yung immaturity o hindi natin paglago. At nauna na nating sinabi, yung kapag ka hindi mo masasabing mature ka kapag ka ikaw ay parang palaging hype o hyper ka sa iyong pagpuri o kaya pagiging Kristiyano mo, hindi nangangahulugan na mature yun, yung taong palaging excited, di ba? Pero yung maganda po na tayo ay palaging yung ating flame of love sa Panginoon, hindi nawawala. Palaging nandyan, nagbaburn. Pero hindi nangangahulugan ako minsan parang style ko na, no? Napepake nga kasi yung spirituality, mga kapatid. Alam ba yung hyper? Hyper, oo. Masyado napakalikot. Oo. Nako-consider yan sa school sobra na yun, kwan eh. sobra, Oo, ha? nako-consider yan sa school na medyo isa yan sa mga SPED eh. Nasasama yan kapag ka hyper yung anak mo. At ang ikalawa, hindi kapag ka ikaw ay medyo hirap ka, nakomprontahin yung mga temptation o mga trial sa buhay mo. Di ba? Nakikita yung tunay na pagiging mature ng isang tao kapag ka ikaw ay nakaranas na ng mga pagsubok, mga tukso na hindi mo maintindihan at doon nakikita ang tunay na kulay nga ng tunay na Kristiyano. Ang sabi nga ganon. At last week, ang napag-usapan natin, yung ating paglago ay hindi dependent sa ibang tao. Yung paglago mo, hindi na nahihiram. Di ba? Hindi nangangahulugan na ikaw ay palagi mong kasama si ganito, palagi kang may kasamang yung leader o kaya leader sa church, di ba? Parang ikaw ay malaguna. Ni porkit mature ka, kapag kakasama mo mismo yung head pastor, yung ganyan, o kaya yung mga leader. Pagkatapos palagi ka nakadikit, akala mo ba mature yun? Hindi nangangahulugan. Kasi hindi mo maaring gawing basis, hindi yung dependence mo sa ibang tao. Yung lalo na yung nagre-rely sa spiritual food for others, kung ano lang yung narinig sa iba, hindi ikaw mismo ang nakarinig sa Panginoon. At ngayon naman, merong napakagandang topic tayo na during the week, parang ito rin ay related do sa mga topic natin nung una, ay ito pong tinatawag na peer pressure. Pwede nang tanggalin yung kwan yan. Yung tinatawag na peer pressure yan. Pastor, bago natin kwanin, kasi yung number 4, ikaapat na sign of immaturity, huwag mong sabihin na immature ka kapag if you are trying to please people in giving into peer pressure, doing things to look good or look spiritual in front of other people who are spiritual. Parang nagmumukha ka lang na spiritual kapag ka, praise the Lord, pagkakasama mo lang kalipunan ng mga mananampalataya habang ikaw ay nasa fellowship, nasa prayer meeting. Alam ba kung anong tawag yan? Anong tawag? Ang tawag dyan ay pakitang Tao. Yan. Yan. Oo. Pakitang Sige. tao lang Meron, yan, alam ko meron kang gustong i-intro eh. Ano nga yan? O, Ito. sige. Ito pong ating pag-aaral. Ito yung hagdanan patungo sa maturity. Unang-una po, ito yung mga taong seeker na naghahanap ng katotohanan sa kanilang pamumuhay. Pangalawa, sila po ay yung mga starter, new converts, eager and willing ways on the church. Ano kaya ang pamamaraan doon sa church o sa kalipunan ng mga mananampalataya na nais mong makita? Ito pong nais mo, ang sabi ng Diyos, pag-ibig upang magkaroon ng fruit. Yes. Pangatlo po, struggler. Trouble working through difficulties. Yan, isa sa mga challenges na magawa ka ng mga paraan na naaayon sa Panginoon. Pero nag-i-struggle ka. At itong lahat na to, kailangan
meron kang priority. Matthew 6:33. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will follow you. Amen. Pang-apat, stagnant. Hindi, wala na. Dahil sa struggle mo, stagnant ang naging ng buhay mo. Neglect of discipline. Ayaw mo na madisiplina ka. Pag pinagsabihan, Sumasama ang loob. sumasama ang loob. Kaya ito pong mga taong ito, stagnant ang pamumuhay. Kahit na 20, 30 taon, wala pa rin. Parang related yan nung Monday na topic natin, di ba, Pastor? O, sige. Okay, and then? Ito yung unteachable people, Aha. always complaining, always murmuring, and lazy. Ayaw magbago. Pero pwedeng magbago, ayaw lamang niyang mapagsasabihan. Self-denial. Denial of self through gratification na on the flesh, Christ-controlled life. Ayan. Kailangan kontrolado ka ng buhay na dapat mong ipamuhay. Christ-filled life. Makikita yan doon sa Galatians 5:22. But the fruit of the Spirit is love, Yes. peace, Manifested doon. joy, Okay. patience, kindness, humility, long-suffering, at baka absent ka. Oh. Pastor, itong mga sinabi mo na to, ito yung mga tao, o yung growth ba? Di ba? Kumbaga, nagsisimula kung paano mo malalaman kung ikaw ay nagmamature. Nagsimula ka sa seeker, di ba? Yun yung mga tao na naghahanap. Ganyan tayo nung simula natin, di ba? Tayo ay, we feel the emptiness. Naghahanap tayo, we are seeking. At nag-struggle, starter tayo. Starter. Nagsisimula ka ng... On your mark, get set. Nagsisimula ka ng magbasa ng Naiwan Biblia, sa finish makinig, line. umattend ka Eh, ng sa mga prayer naiwan sa meeting. starting line. Oo, pagkatapos ikaw na struggler, nagsisimula ka ng ma-i-apply mo na yung naririnig mo, hindi ba? Nag-i-struggle ka na niyan. May mga trial na, may mga temptation na tinatanggap mo, at ito rin yung at dito mo na malalaman kung nagmamature ka. Kasi yung seeker ay lumago dahil sa pagiging starter, una nag-seek ka, hindi ba? And then naging starter ka na, nakinig ka na, uma-attend ka na ng mga prayer meeting, and then nandun ka na, nakaka-attend ka na, at nakakaranas kayo, experiential sanctification, nararanasan mo na. May conviction ka na. Pero, may conviction ka na. Kaya lang, ang problema, sabi nga ganon, dapat lumalago ka na talaga, kaya lang yung progress o yung stage ng yung maturity naging stagnant ka. Walang improvement. Alam mo yung purpose in life. Oo. Alam mo yon Oo. na kailangan lumago ang tao o mag-mature ayon the standard ng Biblia. Yes. Yeah, maliwanag. So, kaya lang, ang maganda, yung ika-5 na sinabi mo, na may self-denial, ito na yung mga tao na talagang naipapamuhay na ang salita ng Diyos at tunay na lumalago na. Controlled life. Oo, nakukontrol na. Kaya Nagkakaroon yung na ng bunga ng banal na espiritu, yung control. self-control. Yan. Yan nga po yun yung ibinigay sa kanya na ito yung mga stages. Ngayon, dito naman, isa nga yung i-take up na natin niya na kahit papano, merong mga signs na ng immaturity. Yung isa na sa nabanggit ni Pastor dito sa kanyang ibinigay na stages kung ano-anong klaseng tao na ito, yung stagnant Christian. Yung hindi ka na lumago, Ayaw. hindi ka na tumanggap, ayaw mo nang lumago, hindi ba? Ayaw ka na. At mabigat ito, yung mga stagnant na yan, ay kapag ka ikaw ay nakaranas nitong peer pressure. Ito muna itong ating topic ngayon. Ito yung ika-4 na signs of immaturity, pag nag-give in ka
sa peer pressure. Kasi when we try to look good in front of other Christians o in front of other people para masabi mo talaga ikaw ay tunay na Kristiyano, instead of just being normal is a sign of immaturity. Hindi mo pinakikita yung katotohanan sa iyo. Ano ka ba? Yung stage ng iyong maturity, hindi mo pinakikita eh. Di ba? Pakita mo. Ikaw, hindi naman po masama yung masabi na hindi ka pa pala mature. Immature. Para nga may space for growth. Kasi pag hindi mo tinanggap na immature ka, dahil kita naman sa mga action natin na immature pa tayo at ayaw mong tanggapin, yun nga yung sinasabi mo, hindi tumatanggap ng pagtuturo o hindi tumatanggap ng disiplina, hindi ka talaga magmamature. Kasi andun ka eh. Lalo na kapag ka nag-give in ka sa peer pressure, yung sa mga unbeliever. Kasi kanino ka ba? Pero bago tayo magpatuloy diyan sa peer pressure natin, bigyan mo muna ng meaning yung peer pressure. Ano ba yung peer pressure? Ang peer pressure tinatawag, ito yung may result to. May result to jealousy. Pagkainggit. Envy. Inggit din yun. Yes. Yung jealousy. Nagseselos ka. Selos at saka, Inggit. inggit. Pangatlo, sama ng loob. Hindi pagalit, sama ng loob. At pang-apat, covetousness. Yes. Ang peer pressure kasi, gusto mong lumebel doon sa personality ng iba. Nagiging basihan mo, ibang tao. Ang nagiging basihan mo, let's say, nasa high society ka. O kaya, ang paligid mo ay mga mayayaman, di ba? Gusto mong umagapay sa kanilang culture, sa kanilang pamumuhay, hindi naman Way of life. yung way of life, ito. Kung ano yung way of life ng iba, sa mga kabataan, marami ito eh. Dahil lang sa peer pressure, hindi ba? Dahil uso ngayon yung buhok na ibang kulay, magpapakulay yan, iba-iba. Di ba? At saka yung mga gupit ng Koreano, yung ganyan, yung mga... Tomahawk. Yung ganon. Yun ang peer pressure. Gusto mo main ka doon sa group of people na gusto mong samahan. Di ba? Yan ang peer pressure. Main ka roon sa buong katawan, may tato, patong mukha. Yun, Ayan. oo. Kaya napakabigat po nito. Kasi, ang peer pressure kasi, hindi ba? Ang kanyan is may negative at saka positive effect yan eh. Kapag ka ang negative, it encourages harmful, risky, or destructive action like underage drinking, drug use, or skipping school. Yan po ang nagiging negative effect ng peer pressure. Kapag ka ikaw ay tunay na Kristiyano na, at sinamahan mo, sabi nga ganun nga sa Word of God, di ba? Watch out yung company because bad companion ruin good character. Alam mo nung araw, nung mga panahon namin, bata pa ako. Ang isang tao, pag may tato, hinihiwalayan ng ibang Oo. Kasi nga, alam mo kung bakit? ang nagpapatato lang during our days, ay mga... Alam mo kung bakit? Ex-convict. Oo. Kasi wala silang magawa sa loob ng kulong ako, hindi nagtatato. Kaya kapag Okso. pagka may tattoo Mga ka, Bisaya ka, sige. yes. Mga, ayoko. Kaya ngayon, madali mo makita ang tao kung ikaw ay sa Visayas, meron kang tato. Sige. Pag ikaw ay taga Metro Manila, Sputnik Gang. Pero Kaya actually, pag ikaw napunta sa ro- Old yun. Testament, pagka talagang kinwan nyo, alam nyo bawal po ang tato. Sa totoo lang. Kasi sa Old Testament, di ba, unang-una itong body natin, this is the temple of the Holy Spirit. Hindi mo dapat kinukan yan eh. Dinidisgrace. May mga tattoo during that time, mga slaves. Di ba? O kaya yung hinihiruhan pa nga yan eh. Di ba? Nilalagyan ka ng parang baka. Mga slaves yun. Nilalagyan ka ng tatak. Kumbaga parang
kung sino ang may-ari sa'yo. Nasa kwan po yun. Nasa Bible po yun. Pero hindi yan ang topic natin. Pero ang pinagkukuhanan lang natin, kapag kung ano yung, hindi porket yan ang in, sabi nga gano'n, yan ang in ngayon, susundin mo. Kung nakakasama nga, katulad nga nung drugs, sinasabing gano'n niya, yung drinking, hindi porket, kaya yung mga vape, smoking, hindi porket, parang sabi nga, usually ang smoking raw, kapag ka vape, society po yan. Medyo class. Class raw yun dahil mahal yun Hindi ba? Hindi po yun Yun na po ang negative na result ng peer pressure. Pero may maganda ring result. May positive peer pressure. It motivates constructive habits like studying, hard joining a sports team, or engaging in community work. Ito naman po, peer pressure, pag ang nasamahan mo ay mga sports-minded like katulad ni Alex Ayala, hindi ba, nahilig ka sa tennis, yung ganyan. O kaya yung mga basketball, nakita mo yung si Brother Jacob Danganan, ngayon talaga naman yung bata na yan, nakita mo kung paano ngayon siya maglaro. Yung mga ganyan, positive po yan. Pag yan ang nakasama mo at yan ang naging model mo, actually, ang peer pressure, you are looking for somebody to be a model. Ngayon, yung Model mga, mo. yung mga tato, Yeah. tingnan ko muna ha. Kasi nadyan na yan Wala ka na magagawa. Gusto mo, pabura mo. Nabubura naman. Hindi naman nangangahulang pa porket may tattoo. Ngayon sa panahon na to, hindi ka na Palibhasa may maliligtas. tattoo. Oo, hindi ka na. Immature ka na. Hindi Immature naman, ka na. Hindi oo. ganon, hindi ganon. Oo. Pero merong modelo. Yes. Ito. Our model for our spiritual maturity must be our Lord Jesus Christ, not any person. Ayan. Yes. Sa John 13. 13, Sabi ko muna, yun ha? lang. I have set you an example that you should do as I have done for you. Ito ang example tulad ng ginawa ko sa inyo. Verse 16. Very truly I tell to you, no servant is greater than his master, nor a messenger greater than the one Who sent him. sent him. Yes. Katulad niyan, no messenger is greater than the one who sent him. Kaya kami pong mga manggagawa, ayaw namin kasi si Lord ang nagpadala sa amin kapag ka ikaw ay nararamdaman mo nang ikaw ang natataas na kaysa kay Lord Jesus Christ, bitaw-bitaw ka na. Kinakailangan ituro mo na yung glory to God. Oo. Direct your audience to the Lord. Hindi ba? Hindi namang masamang Oo, ma-appreciate. ma-appreciate ng tao. Yes. Pero Pero- hindi mo gagawin ang bagay para ikaw ay ma-appreciate. Ang ina-appreciate matanyag ka. ng tao, dapat mag-example. Hindi mo itinataas ang iyong sarili para ikaw ay matanyag dahil ginagawa mo para kang actor, Aha. stage player, Aha. na hindi namang ikaw ginagawa mo. Ang kailangan sa atin yung mga backstage Oo. player. Oo, yun yung mga behind the scene. Behind the scene. Mga behind yan. the scene Oo, ka. yun. Oo. Kung walang nakakikita, sige. Gawa Pero ka pa rin. Oo. gawa Ganun ka pa ang rin, talagang kahit- kwan. Oo. kahit. Nagtatrabaho ka kahit hindi ka nakikita ng mga boss mo o anuman. Yan. Kasi, ayan, sa verse 17, tingnan nga natin. 17. Now, ngayon. Ngayon. Now, that you know these things, you will be blessed if you do them. Yan. Si Jesus Christ mismo nagsabi niyan. Kung ngayon ay alam mo, sabi niya, I have set you an example for you to follow. Ngayon, now that you know these things, you Do will be these blessed. Mapalad ka. Alam niyo kung bakit yung peer pressure ay nandyan po? Bakit nga ba nangyayari ito? There are times, because all people have that desire of acceptance. Gusto nilang matanggap sila di ba? Gusto talaga. Oo, gusto niya kahit papaano mapuri ng konti. Sino ba may ayaw ng pinupuri? Di ba? Very plastic ka na pag ayaw mo pang pinupuri ka. Pag pinuri naman, ano yung turo mo, Pastor? Always? All glory and honor belongs
to the Lord. At saka, kaya ka nagkakaroon ng ganitong attitude ng peer pressure, you also have the fear of rejection. Yan. Yung sa isa yun. grupo, oo, hindi ba? Ayaw mong hindi ayaw mong hindi masali. Oo. Ang mga... Ma-exclude ka o kaya minsan mamak nga, ka. kapag hindi ka talaga nagmamature, Oo. hindi mo malaman kung paano ang iyong ikikilos. Yes. Totoo. Talaga. Na, Mapasaliwa ka, mapaganito ka, minsan may masasabi tao. thank you, Pero Lord. kapag ikaw ay nasa gitna ng katotohanan, that will set you free. Yes. You base your action, your words, your ears, your eyes, based on what the Bible is saying and declaring to us that Jesus Christ is the example natin lahat. Natuwa tuloy ako doon sa naalala ko, Pastor. Anyway, kaya ako i-share ito. Anyway, i-share itong pangyayari nato doon sa fellowship. So, it has been made public. Yung last Sunday natin na Oo, wag mong fellowship. banggitin ang Hindi ko pangalan. babanggitin ang pangalan. Yung kapatid natin nato, nagkataon na nabigyan sila ng kabuhayan na maganda, na nakilala nila ang mga tao na matataas sa lipunan. Yan. Siyempre, kapag ka nasa mataas ka na lipunan, kinakailangan maging presentable ka kasi yung kumpanya nila, kinakailangan lang kilala mismo yung may-ari ng mga kumpanya na kadil nila. Hindi ba? For business sake. Kinakailangan magdamit Hindi sila. for self-sake. Ha? Yeah. Ano. Magdamit sila ng maganda, mag-alahas ka ng maayos, tumindig ka, magpaganda ka. Yan. Nagkataon, nasama sila ngayon dyan. Nain ka ngayon sa tinatawag na high society. I-share nila to nung linggo. Natutuwa kami. Kaya lang, sila, syempre, Kristiyano. Talagang tunay naman Kristiyano itong mag-asawa. Doon raw sa grupo nila, sila lang raw ang mag-asawa na walang ibang asawa. Ibig sabihin na merong iba. Hindi ba? Alam nyo na yon. Kapag naalala ko noon ng boss ko, glory to God, medyo kay Lord naman siya na. Ituloy mo na lang. Kapag ka raw ang isang lalaki na nasa ganung society nila, kapag ka wala kang chicks na iba, hindi ka in eh. Yun yung peer pressure. Ha? Peer pressure. Itong mag-asawa na to, kung mag-give in sila sa peer pressure, gagawa rin sila ng ganon. Pero hindi eh. They remained. They stayed and they showed these people around them na ito ang tama, ito ang maganda na gagawin, na mag-asawa kayo, nagmamahalan kayo. Pinakita nila na they are faithful to each other. At kung ano man, nagkataon, nabigyan sila ng, at saka yun nga, yung kabaitan, nakikita sa kanila, yung kaibahan ng ugali. At nagkataon naman, siyempre, pagka nalalagay ka sa ganyan, nakaranas sila ng nababash, may basher, hindi ba? Sa Facebook, magkukuhan ka. Alam niyo po, natutuwa kami kasi, yun nga yung sabi ko nga ganon, when you hear those things, you know that you just don't judge people when you see them. Kasi meron pong, yan po yun yung, when you don't, sabi nga, those are temptations, ha? To really go with them. Yung sa crowd na yon, yun yung peer pressure eh. Kung anong ginagawa nila, gagawin mo na rin, kung kahit hindi nakakalugod sa Panginoon, gagawin mo na, mag-iinom ka na rin ng alak, makikiganon ka na rin sa illicit relasyon. Pero if you will not give in and show them that you are different, you make a difference in that crowd, and that is something, di ba? Kaya sabi nga ganun dito sa John 5:44, how can you believe since you accept glory from one another but do not seek the glory that comes from the only God? Paano mo silang mapapapaniwala kung ikaw mismo, di ba? Kung ikaw mismo, hindi mo pinakikita na nagbibigay glory yung pamumuhay mo sa Diyos. Di ba? Kung ang hinahanap mo lang ay approval ng tao, give in kay. Di ba, Pastor? At saka for business sake, gagawin mo rin eh. Hindi. Itong mga taong nakilala natin ito, No? iba ang ano nito. Ito, sinasagot mo. Kasi ang sabi siya,
pupurihin ka talaga eh. Oo, Pupurihin ka. oo, Ngayon, lahat, ikaw oo. eh, pupurihin ka talaga. Oo, ang ganda-ganda ng damit mo. Very good. Very nice. Naku, Oo, talagang yung- mamahalin ba yan? Hindi, Naku, sabi niya, di sa, mo. sa Shopee mo ba in-order yan? Ang ganda-ganda talaga. Talaga namang ang mahal ng pagkapagawa ng gown. Grabe. Yung mga insultong ganon, yun ang tinanggap niya, hindi ba? Hindi, ito, Oo, ito ang pinaka-trademark ng sinabi. Pinakamagandang ginawa sa kanya ni Lord. Ganda. Pero ito, saan mo binili ang damit na yan? Sa Shopee Sa ba? Shopee ba? Oo. Mabuti, kasama noon niya yung couturier. Couturier mismo. Kaibigan din ng ano. Oo, kilala. Ako ang Oo. nagpabulaan doon sa kanyang sinasabi Oo. ay Ako ang mismo ibang ang tao, gumawa. Oo. pero hindi niya itinaas ang kanyang pangalan Yes. upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Mm-mm. Somebody up there was used by God. Ang ganda, To ang ganda ng humble tanong niya those eh. people. Kunyari, sinabi niya, si Pedro, Pedro, sa Shopee mo nga ba binili itong damit ko? Uy, ano ha? Couturier siya, hindi ba? So, nakakatuwa yung kanyang pag-share na andun palaging inililigtas ka ni Lord sa mga ganung pan. Kasi sa peer pressure, mga kapatid, isa yun sa danger. You will feel the rejection, lalo na yung mga taong naiinggit sa iyo. Di ba? Dadating at dadating yung mga ganong pangyayari. Yan, sabi nga sa Galatians 1:10, ng pastor, ano yan nakasulat diyan? And Am I I- am now. am now, I ha? now? Am I now? Am I now? Question. The question is, Am I? am I now trying to win the approval of human beings or God? Or God. Or Am am I trying to please people? Mm-hmm. If I were still trying to please people, I would not be a servant of Christ is Yan. the answer to Yes. that question. Yes. Yan. Kaya kung tayong mga kapatid, malalaman natin kung tayo'y nagmamature na. Kapag ka tayo ay ang nasa sa isipan natin o na ang ating desire, i-please yung ibang mga tao na nasa paligid natin instead of pleasing the Lord. Yan, sabing gano'n niya. Am I trying to please people or am I trying to please God? Sabing gano'n niya. If I were still trying to please people, I would not be a servant of God. Sabing gano'n niya. Hindi ka pa mature. Hindi ka pa servant ni Lord. Pagka nasa isip mo pa rin, kinakailangan Itaas ka ng tao. Tataas, okay ba yung pagpipreach ko? Okay ba yung pagsasalita ko? Pagka ganyan ang mga dali mo, mga tanong mo sa sarili. Hindi ba? Yun. Ang ginagawa mo, you're trying to please people. Hindi mo si Lord ang ipiniplease mo. Kasi sabi nga ganun nung Monday ni Sister Ria, walang boring na preacher ko dahil kapag yung preacher ang sinasabi ay word of God. Ang boring yung mga nakikinig. Ang boring na preacher kung nagkukwento lang at walang sinasabing salita ng Diyos. Walang power yun eh. Yun ang boring. Madalas sabihin sa akin ni Brother Mark, a sermon without Jesus Christ is A dead. dead sermon, Sermon. or nowadays, a boring preacher. Yes. Kasi kapag ka ang natataas ay ikaw, di ba? Ang natataas ay yung mga tao na nagsasalita at hindi ang Panginoong Jesus, hindi siya ang binibigyan ng kaluguran, boring yun. Yan, di ba? Hindi yun, Juan. At hindi mature yun. Ano nga yung sabi ni Apostol Pablo? Sabi niya gano'n. Sabi niya, kung gano'n, kung hanggang ngayon, you are trying to please people, sabi gano'n niya, you are trying to get the approval of human beings, na you are not a servant of God. Huwag mong sabihin na lingkod ka ng Diyos. Dito sa Galatians 1:10. Huwag mong i-claim na ikaw ay born again, ikaw ay ganito, ganyan. Hindi eh. Kinakailangan tingnan mo muna ano ba talaga ang motibo mo, di ba? Ano talaga ang purpose mo sa iyong pag-preach, pag-share ng word of God. Kailangan din nag-aaral, pero huwag mo ipagmamalaki ikaw yung nag-aaral. Kasi yung ating
siya. Yung last week natin, di ba? Ang Take magsasalita the yung... teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them, Them to to reliable. reliable, trained people People. who will be able to teach others also. Pero huwag mong ipagmamalaki yung knowledge because Knowledge pop it up. will pop up, but love builds up. Yes. Yan, ang oo. pinakamaganda. Kaya yung last week natin, sabi nga Ano ko natin, lang, di ba? binabalanse ko lang, Kinakailangan nasa atin ng banal na spirito. Di ba? Kaya kapag ka tayo nagsasalita, ang banal na spirito ang maglilid sa atin kung ano man ang ating sasabihin. Meron Amen. meron sa Bible na isang ang lakas talaga ng loob. Oo. Gusto mong makilala kung Sino sino? siya? 1 Corinthians 11:1. Aha. Si Paul. Follow my example Yes. as I follow the example Oh, of Christ. yes. Therefore, 4:16 ng 1 Corinthians, I urge you to imitate me. Yes. Naku, ang lakas ng loob Ang lakas nito. ng loob ni Oo. Paul, ano? Kasi, di ba, doon nga sa John 13, di ba, sabi ni Lord, di ba, I set you an example. So, sabi naman ni Paul, di ba, dahil si Paul ay sinusunod niya yung example ni Jesus Christ, kaya ang lakas ng loob ni Paul na sabi, imitate me. Ang lakas ba ng loob natin? Challenge. Challenge, di ba? Challenge sa ating lahat. Ang bigat nun. Challenge. Di ba mga kapatid, kapag ka sinabi mo sa ibang Kristiyano o sa mga kasamahan mo, sundin niyo ako ha, tularan mo ako. Nako, kung meron tayong ginagawang hindi pa tama, makakarinig ka ng basher dyan. May masasabi sa'yo, ikaw. Ganon. Kaya napakahalaga po na ipamumuhay natin. At kung meron man tayong nagagawa pong wag nating 100% na sabihin natin, we are perfect. We are undergoing perfection. Kasi we are being asked by the Lord. Si Paul, kaya niya nasabi yan, sa dami ng pinagdaanan po ni Paul. Luhat 100 sakit. Oo, sa 100% talaga masasabi niya, tularan niyo ko. Kasi napagdaanan niya talaga lahat eh. Naikwento niya talaga yan sa Korinto. Sinabi niya lahat yun eh. Na bilanggo siya, nagdaan siya sa mga shipwreck, nagdaan siya sa mga binato siya, nakulong siya. Lahat. Kung ano-ano nang ginawa sa kanya ng mga tao. Because of the gospel, not because of sin. Hindi dahil sa siya nagkasala. Yun ay nangyayari sa kanya dahil sa pagsunod kay Kristo. Ito man sinabi niya. What I learned in the church. Yes. What I learned in the church is the Bible, the content, I meditate it, and I wait for revelation, and that word is illuminated by the Holy Spirit. Alam mo ang tama at mali, at alam din natin kung ano ang nakakadugod sa Panginoon. Kasi ang godly advice ng Pastor Pablo, Isaiah 9:6. A child is born unto us, a son is given, and the government shall be upon his shoulder. He will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, the Prince of Peace. Isa sa mga andito. And the government shall be upon his shoulder. Yan, ang pinakamaganda riyan. Yan. Kaya ang Panginoon laging nakataas. Oy, kaya ka na nagkaganyan. Kaya- Dahil sa kanyang anak na si Jesus na ibinigay sa atin lahat. Kaya itong ating topic na to, applicable to sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa ating mga kapatiran na nasa gobyerno. Di ba? Sa line of work natin, napakahalaga po na ito. Susunod ka ba? Sabi nga, when everybody is doing it, sabi nga niya, go with it. Kumbaga parang, di ba, mga kurap na, kukurap ka rin ba? Kurap mo yung mata mo. Pero not your practice. Grabe! Hindi ba? Pagka tinignan mo, kasi sa Colossians 3:23, ang sabi niya ganun, in whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human beings. Binigyan ka ng salita ng Diyos eh. Huwag kang mag-give in sa peer pressure sa trabaho. Ang pagtatrabaho natin ay
para sa Panginoon. To give glory to the Lord. Huwag mong sirain na yung pangalan ng pagiging Kristiyano mo. Huwag natin sirain Ito yun. yung topic natin noong linggo. Oo. Ito yung, Live hindi, Christ-filled life. yung church, Aha. yung kabuuan ng mga mananampalataya, yung Catholic or Universal Church. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo sa Pilipos 3:17, join together in following my examples, brothers and teachers, sisters, and just as you have us as a model. Modelo. Oo. Keep your eyes on those who live as we do. Yes. Ito ang tanong. Spiritual living in a secular world. Paano yan? Oo. Spiritual living in a Na secular world. Oo. Nandito ka sa mundo eh. Oo. Nasa paligid mo sila eh. Napakahirap Oo. yan. Oo. Pinakagamot, sabi ng Bible. Do not conform Yes. to the standard of this world, but let God transform you. Hindi outwardly, inside, Yes. by the transforming of your mind. Then you will know the will of the Father, what is perfect, And it's pleasing. what is pleasing. Kaya tayong lahat, iisa ang basehan natin ng true maturity. It is the Bible written from generation to generation, Yes. mentioning who God is. Thank you, Lord. Maganda. Oo. Kasi napakahalaga talaga yan. Kaya nga sa line of work natin, di ba? In whatever you do, do it all in the name of the Lord. Di ba? Hindi po pwedeng, lalo na yung relasyon natin sa mga, hindi ka, ang isang tunay na Kristiyano na mature, hindi makipag-aaway yan. Palaging nananalangin yan, lalo na kapag gusto mong, nakakatuwa nga yung isang kapatid natin eh. Sabing gano'n niya, gusto kong lumaban eh. Gusto kong sabihin na mali sila eh. Kaya lang, di ba? Kaya lang, magkikreate ng dissension eh. Magkakreate ng faction. So sabing gano'n niya, Lord, prayer. The best weapon is prayer. Silence at the same time, prayer. Di ba? Ang bigat eh. Kaya in whatever you do, kailangan gawin mo yun. Nakakalugod ba? Magkakaroon ba ng kapayapaan kung sakali man? Ang sabing ganun, stay ka lang anak. Doon sa Psalm 14, di ba? Stop fighting. And know that I am God, says the Lord. Biglang din. Work so that you can rest. Yes. Ano kaya yung big sabihin? Work so that you can rest. Ano yung work na sabi rito? Aha. Work, trust God so that you can rest. Rest. Oh. Naalala ko yung creative rest na dinake up ni Sister Julie, di ba? Pwede ka pa rin mag-rest while doing something else. Di ba? Aalis ka lang doon sa kwan mo, pero magkakaroon ka ng kapayapaan eh. Magkakaroon ka ng kapahingahan. Hindi ka, alis ka muna, out ka muna doon sa kung ano man yung sitwasyon na medyo kinapapalooban mo ngayon, out ka muna, do something else. And that is creative rest. That is yung work and so that you may rest, sabi ni Pastor, di ba? Work. Magtrabaho so that you ka. can rest. Kaya may gagawin ka para Your magkaroon. Yeah. Kaya sa ating Christian practice, sabing gano'n niya doon sa 1 Thessalonians 2:4, sabing gano'n, on the contrary, we speak as those approved by God to be entrusted with the gospel. We are not trying to please people but God who tests our hearts. Si Lord lang ang nakakakita kung ano yung nasa puso mo eh. Di ba? Yan. Kinakailangan na uunawaan natin na tayo na pinagkalooban o pinagkatiwalaan ng napakabanal na salita ng Diyos, kinakailangan makita sa atin ang tunay na i-practice.
Sabi nga nung Monday, do not just be hearers, i-practice mo. I-practice kung sinasabi sa itna atin na magpatawad tayo. Hindi ba, Pastor? Talaga. Oh. Kasi Oh, ano pa? yung mga tao kasing hindi makapag-practice, they love human praise more than the praise of our God. Kapag kaya nalugod si Lord, ay di siya mismo magsasabing, good and faithful servant. Di ba? Pon ka approve of God ka eh. Kapag ikaw ang peer pressure mo, si Lord ang panin mo. Si Lord ang tularan natin. Wag yung mga tao na magwawalay sa iyo sa Panginoon. Wag kang tumingin doon sa problema na nagkakaroon lang ng effect sa iyo, kaya nakikita ang immaturity. Kinakailangan mag-mature ka, be silent in the presence of the Lord. Nagre-react ka. Nakakapag-react ka tuloy, hindi ba? Hindi you act. Nag-react. Hindi you React. Yes. Oha. Yan. So, So, tulad nung ang subject matter natin nung Lunes, Lunes. Oo. sa James 1:22. Oo. Do not merely listen to the Lord and so deceive yourselves. Do what it says. Ayan. Yes. Oo. Ano ang sinabi ng Panginoon Ano yung salita ng Diyos? based on the Bible. Bible? Gawin mo. Kung hindi, mo gagawin yung iyong nadinig, Dinidisim mo lang. dinideceive mo lang o dinadaya mo Dinadaya ang iyong sarili. Oo. O anong gamot ngayon? Anong gamot? Anong gamot? Romans 2:13. Isa ito sa mga advice. Aha. For it is not those who hear the word, the law, but those who will be declared righteous. Amen. Hindi lang yung Nakarinig. nakadinig, kung hindi yung gumagawa ang i-declare na matuwid sa mata ng Panginoon. At yung Yan. mga matuwid na yon, yun ang lumago sa kanilang pananampalataya at masasabi mo nang nag-mature. Amen. Hindi sila nag-give in sa peer pressure ng mga yung kaninang inawit natin. Huwag kang mabalisa sa gawa ng masama. Salamat sa Panginoon. At mga kapatid, bago namin tuloy-tuloy pa itong ating topic mamaya, bago i-wrap up at magkaroon pa kami ng additional na insight sa inyo, batiin muna natin ang ating mga birthday celebrants ngayong araw na to, August 13. Yan. Happy birthday! Naku, sa ating kapatid na nasa San Pablo, Sister Liway Alcantara, si Sister Blessy Tatlong Maria, Sister Seni Radam, aking kumare, Brother Sian Lector, at Sister Lynn Samaniego. Happy birthday mga kapatid! And batiin natin sila, Brother Bong. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yan. Happy birthday mga kapatid. Enjoy your day. Sige. Meron po muna tayong mga announcement, mga kapatid, sa
August 22, tayo pong ang Comfy Kapas po ay magdiriwang ng kanilang 28th anniversary. It is sa Saturday, 8:30 a.m. sa Chef Buloy's Function Hall sa Nicolas Kapas Tarlac. Kinukumbida lalong-lalo na yung mga taga-Paniki at Kuya po na sumama dito at makipag-coordinate po tayo kay Minister Ed Galletes. Salamat sa Diyos. At sa ating Comfy Baguio, sa kanilang 27th anniversary, August 23, it's a Sunday, 10:30 a.m. at the City Light Hotel. Ito po ay matatagpuan sa 245 Upper General Luna Road, Baguio City. Unlimited po ang merienda buffet. Ang venue po ay exclusive for comfy. Wala pong charge per head but welcome po ang ating mga love gifts, donations, and gifts. At makipag-coordinate po tayo kay Minister Anding Magadia at kay Sister Fritz Lailo kung gusto nating umattend. Yan, salamat. At ang Comfy East, malapit na rin po, August 29, it's a Saturday, 30th anniversary nila sa 1 Cainta Auditorium, Bonifacio Street, Cainta, Rizal. Ang kanila pong verse ay 1 Timothy 1:12, stand up and be counted. Meron po sila mga t-shirt na binebenta. Ang adult po ay 300 pesos, ang children ay 200. Makipag-coordinate po tayo kay Sister Bebot Perez para sa mga t-shirt para tayo magkaroon ng souvenir. Yan. At ang ating Comfy Family Affair 45th anniversary. Ngayon pa lang ay hinihintay na kayo lahat para magpa-register na October 23, 25, Friday to Sunday sa White Rock, Subic. At ang ating pong mga partial program po sa Friday, seminar po ng couples, widow, and may edad na singles, CSM, yan po ang mga seminar sa first day. At ang Saturday po, early in the morning, may water baptism. Pero yung water baptism po, kailangan umattend muna kayo ng mga seminar before. At i-announce po natin yan para early Saturday morning kayo po ay iwa-water baptize. At sa hapon po ang ating anniversary celebration. Ang ating Sunday po, kasama po ang Sunday Fellowship at ang culmination ng ating anniversary celebration. At nandiyan, nakapost na po sa ating Facebook ang rates ng per person for overnight, minimum of 20% partial payment po para po na masigurado ang ating reservation. Ang mga bata po 5 years of age below ay libre. Pero wala pong food at wala pong bed. Sama na lang natin sa pagtulog. Ang check-in po ay 3 p.m. but if your room is available, earliest check-in is 1 p.m. Ang inclusion po sa ating mga sa mga room, yung libre use of pools at saka beach access at may 30 minutes kayak per person. Meron po may mga activities, pero yung other activities may extra charge. Kung gusto niyo sumakay ng mga bangkaw, anuman, ay meron pong extra charge yan. Pero kung grupo kayo. Kaya yung breakdown for food, andyan po. Alam nyo na yan, nababasa nyo. Basta tayo hindi gugutumin pagka tayo umattend ng ating seminar. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. At sama-sama nating i-celebrate ang ating 45th anniversary. At tayo po ay, let us be fruitful on our 45th anniversary. May seminar na, may celebration pa. Ayan. Sige, Pastor, ano bang ating na dadagdag sa ating topic? Sa ating pagbawakas, Oo, na peer pressure para hindi tayo mag-struggle. Spiritual maturity will show when we get rid of our self-esteem, yung itinataas natin ang ating sarili. Yes. Pangalawa, yung ating ego, yung laging ako. Oo. And let our lives show that Jesus Christ is the hero in Yes. our life, Amen. the one who will be praised. Sa Revelation 4:11, Yes. you are worthy, our Lord and God, to receive glory and honor and power. For you created all things, and by your will, Amen. they were created and have their being. Amen. John 12:32. And I, when I am lifted up
on earth, from earth, I will draw I will draw all people to my... unto myself. Amen. Draw people sa ating Panginoon, hindi sa ating Sarili. sarili. John 17, 4 to 5. 4 and 5 for our last verse. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. Amen. So, Jesus Christ, our Redeemer, our Lord, our servant, ang kailangan ay pagdingkod na natin ng buong puso at pagmamahal, not outside or inside. You are delighted to serve the Lord who gave us life and He Amen. gave us a future we have Paul. Praise And God. that is life purpose na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At siya ang ating All example. glory and honor belongs to God, to Christ, and to the Holy Spirit. Amen. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Lift Jesus higher, lift Jesus higher, lift Him up for the world to see. He said, if I be lifted up from the earth, I will draw all men unto me. Purihin ng Panginoon, itaas natin si Jesus sa ating kalagitnaan at nawa ang ating sundin. Huwag daning sundin ang para lang tayo ay masama sa mga kalipunan ng hindi magaganda. Ang sundin natin ang ating Panginoong Jesus, ang kanyang example na binigay sa atin sa mga pag-aaral na palagi ang binibigay ng ating mga manggagawa. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay magtatapos sa New Repeat Song of the Week. Ang title po, How Good It Is to Give Thanks to You, O Lord, by Sister Connie Caudilla. God bless everybody and see you again next week. Have a good night. Have a good day. Thank you, Lord. God bless. Though I may fall, your constant love, oh Lord, keeps me up. When I'm anxious, worried, comfort me and make me glad. I'll sing your praises to the wonderful things you have done. I'll be glad and rejoice, for you have called me to be saved. How good it is to give thanks to you, oh Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning, your faithfulness through all of my days. Though I may fall, your constant love, O Lord, keeps me up. When I'm anxious, worried, you comfort me and make me glad. Sing your praises
be saved. How good it is to give thanks to you, oh Lord, to sing in your honor, oh Most High God, to proclaim your constant love every morning, faithfulness through all of my days. How good it is to give thanks to you, oh Lord, to sing in your honor, oh Most High God, to proclaim your constant love every morning, faithfulness through all of my days. How good it is to give thanks to you, oh Lord, to sing in your honor, oh Most High God. I will come before you with thanksgiving and sing a joyful song. Oh, praise. How good it is to give thanks to you, oh Lord. Oh, how good it is to give